Batang babae nagmakaawa sa doktor na nakita niya na tulungan ang ina niyang nahimatay. Ganun na lang ang gulat ng doktor na makita ang ina ng bata na siyang kasintahan niyang naglaho bigla noon. Panay ang ubo ni Ann habang nag-aasikaso ng binalutan at ng gamit ng anak niya si Ria para sa pagpasok nito sa school. Pagod siya kagabi dahil tumanggap siya ng extra work para may dagdag kita siya sapagkat malapit na ang ika-6 na kaarawan ng anak at nais niya sana igala ito. Ngunit dala ng pagod at sunod-sunod na walang tigil na pagtratrabaho, sumama ng tuluyan ang pakiramdam ni Ann. Mama, okay ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ng anak ni Ann na si Ria. Nasa unang baitang pa lamang ito at 5 taon na gulang pa lamang. Gusto niyo po ba magpahinga po? Hindi po ako papasok. Magalang na tanong ni Ria sa ina. Mabilis na umiling si Ann at pilit na ngumiti sa anak. Pilit na ngumiti si Ann at pinisil ang pisngi ng anak. Ayaw niyang idamay ang pag-aaral ng anak niya sa sama ng lasa niya. Sa 6 na taon binubuhay ni Ann ang anak, ay masaya naman siyang naitaguyod niya ito mag-isa kahit hirap sa buhay. Nasanay na silang mag-ina, na silang dalawa lamang ang magkasama. Laking pasalamat din talaga ni Ann na kontento na ang anak sa kanya at matalino ito mag-isip kahit bata pa. Sigurado po ba kayo, Mama? Makulit na tanong pa rin ni Ria sa ina. Naglalakad na sila palabas ng magubat na daan kung saan sila nakatira. Sa dulong parte pa kasi sila ng bukid. Wala masyadong dumadaan na sasakyan. Napaubo na nga lamang si Ann. Oo naman. Super strong si Mama, ubo lang to. Kailangan mo nang maihatid sa school eh. Sagot ni Ann sa anak at nginitian nga ito. Sabi ni Ann at hinawakan ng kamay ng anak. Tumungo naman si Ria sa kanya kahit nag-aalala sa ina. Nang marating nila mag-ina ang kalsada, ay wala pa rin dumadaan na sasakyan masyado dahil maaga pa. Kung kaya kailangan pa nila lumakad-lakad para marating ang terminal ng mga jeep. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay mabilis na tigilan si Ann nang mahilo siya sobra. Ma! Nag-aalalang sigaw nga ng batang si Ria. Nang matumba ang ina, mabilis itong naiyak nang bumagsak si Ann sa kalsada at mawala ng malay. Tulong po! Umiiyak na sigaw pa nga ng batang si Ann. Niyugyug niya ang ina, ngunit hindi talaga ito nagsasalita o gumigising. Mama, gising po! Mabilis na patayo si Ria sa pagkakaupo sa tabi ng ina nang makita niya ang isang sasakyan na nakaparada hindi malayo sa kanila na may lumabas na lalaki roon, matangkad, gwapo, matipuno at may hawak na pating lab coat ito. Dali-daling tumakbo si Ria sa lalaki at lumuhod dito. Ganun na lamang ang gulat ni Jarem nang may umiiyak na batang babae ang lumuhod sa harapan niya. Nagpapahinga lamang siya sa pagmamaneho dahil galing siya sa isang malayong bukid kung saan nagsagawa sila ng free check-up para sa mga tao roon. Tulong po! Tulungan niyo po si Mama! Umiiyak na pagmamakaawa ng bata kay Jarem. Mabilis lumambot ang puso ni Jarem sa bata. May sakit po ang mama ko, tulungan niyo po siya! Umagulgol nga ito ng malakas. Dahan-dahang nilapitan ni Jarem ang bata at hinawakan ang balikat nito para itayo. Tahan na, tutulungan kita. Sagot ni Jarem at ngumiti sa bata. Nasaan ang mama mo? Ayun po! Mabilis na tinuro nga ni Ria ang ina na nakahiga sa kalsada. Agad dinakbo ni Jarem ang kalsada at mabilis na pinuntahan ng ina ni Ria. Tulungan niyo po ang mama ko! Umiiyak pa nga rin itong sabi. Dali-daling lumuhod si Jarem upang tignan ang kalagayan ng ina ni Ria. Ganoon na lamang siya, kabilis na tigilan at nanigas. Sa lugar nang makita niya ang mukha ng ina ni Ria, hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng makalimot. Kilalang kilala niya ang mukha na yon. Ann? Hindi makapaniwalang tanong ni Jarem, gulat na gulat siya. Kilala niyo po si Mama? Gagaling na po ba siya? Pagod po ba siya? Sunod-sunod na tanong nga ng batang si Ria.
Galingan na to saglit ni Jarem at pinakatitigan. Hindi niya maintindihan ang sarili ngunit tila bumilis ang tibok ng puso niya nang matitigan ng matagal ang mukha ni Ria. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya at muling ibinalik ang tingin kay Anne. Please po, iligtas niyo po si Mama. Pagmamakaawa pa rin ni Ria sa kanya. Nagulat pa si Jarem nang abutan nga siya ng 100 ng bata. Yan lang po kasi yung pera ko pero bubuksan ko po yung ipon ko kapag nakauwi po ko. Basta iligtas niyo lang po si Mama. Sigaw nga nito. Napabuntong hininga si Jarem. Gulat talaga siya at tila nagising ang galit sa puso niya. Ang galit niya kay Anne. Si Anne na ina ni Ria, ang babaeng mahal na mahal niya noon na naglaho lang basta at iniwan siya. Maingat na binuhat ni Jarem si Anne at isinakay ito sa sakyan niya. Ang daming tanong na tumatakbo sa utak ni Jarem. Ngunit sa tuwing napapatingin siya kay Anne at sa anak nitong umiiyak at hindi siya makatiis, mas pinili niyang tulungan ang mag-ina at dinala ang mga ito sa hospital. Lalo na ang babaeng nanakit at nag-iwan sa kanya noon. Halos 2 araw ang lumipas at 2 araw lamang tulog si Anne sa hospital bed. Sa tabi nito lagi ang anak na si Ria kasama, ang sekretary ni Jarem, and siyang pinagbabantay niya muna sa bata. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Anne at iginala ang paningin sa buong kisame. Ganun ang pagkunot ng noo niya na puro puting kisame lamang ang naaninag niya. Nasaan ako? Pausat nanunuyot nga ang lalamunan ni Anne na tanong niya. Mama! Malakas na sigaw nga ni Ria na siyang tuluyang nagpagising sa diwa ni Anne. Agad na yumakap ang anak niya sa kanya. Buti naman po, gising na kayo. Ang tagal niya pong tulog, Mama. Pagkukwento kagad ng bata. Anak, paano tayo napunta rito? Kunot noon na tanong nga ni Anne. Wala siyang naalala masyado. Basta ang huli niyang naalala ay dapat ihahatid niya ang anak niya sa eskwelahan. Bakit tayo nandito? Nahimatay ka. Marahang napalingon si Anne sa nagsalita at natigilan siya nang makilala kung sino yun. Imposibleng magkamali siya nang dinig at nakikita. Tandang-tanda at kilalang kilala ni Anne ang boses at itsura ng dating kasintahan. Walang iba kundi ang ama ni Ria. Overwork, stress at hindi kumakain sa tamang oras. But your conditions are good now. Seryosong sabi nga nito. Mama, siya po si Doc Jarem. Tinulungan po niya ako, dalhin ka po sa ospital, ginamot ka po niya. Ang galing-galing po niya, Mama. Dagdag na inosenteng saad ng bata. Hindi nagawang magsalita ni Anne sa gulat. Sa halos 6 na taon, nagtago at nagpakalayo siya, ay ni minsan ay hindi niya nakita si Jarem. Maski ang anino nito, kontento niya sa lahat at nasanay na nawala sa tabi niya ang dating kasintahan. Kaya hindi niya mapigilan ng gulat nang makita ito. Matapos ang maraming taon, ay muli silang nagkita at nagtagpo ang landas. Kabadong-kabado siyang napahawak sa kamay ng anak. Takot na malaman ni Jarem ang katotohanan. You should eat and drink, sabi nga ni Jarem. I bought some soup and water. You can't eat with your own hands. Let me help you. Seryosong sabi ni Jarem at marahan na itinaas ang unahan bahagi ng kama ni Anne para makaupo ito. Agad kinuha ni Jarem ang mga binili niya. May kung anong puot pa rin sa puso ni Jarem, ngunit hindi niya matiisan na hindi pa kainin si Anne. Para bang siya ang nadasak sa oras na nahihirapan o papabayaan niya ito. Hindi niya kayang tiisin ang dating nobya. Kaya ko naman. Pigil ni Anne kay Jarem akmang susubuan nga siya nito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Gulat at pangamba pa rin ang bumubuo sa buong katawan niya. Gusto niyang matawa. Hindi niya akalain na makikita niya pa rin si Jarem, ang nag-iisang lalaking minahal niya noon. Sa dinami-rami ng taong maaaring hingan niya ng tulong. Bakit si Jarem pa? Hindi mo naman kailangan gawin to. I insist. Pamimilit nga ni Jarem at tinapat muli ang kutsara sa bibig ni Anne.
Wala naman siyang nagawa kundi isubo yun. Galingan mong gumaling ka agad. Seryosong sabi nito. Marami pa tayong kailangan pag-usapan. Dagdag na sabi pa ni Jarem. Hindi na sumagot si Anne at hinayaan na lamang si Jarem pakainin siya. Nang makakain at makainom siya ng gamot, ay nagpaalam ito sa kanilang ina. Hindi mapigilan ni Anne ang sariling hindi malungkot, lalo na nang makita niya ang kislap at mga gandang ngiti sa labi ng anak sa tuwing kausap nito si Jarem. Napabuntong hininga siya. Ayaw niya pa rin at hindi niya pa rin gusto bumalik sa mundong mayroon si Jarem. Gabi na nang makabalik si Jarem sa hospital room ni Anne. Mabilis na palingon si Anna nang bumukas ang pintuan at pumasok si Jarem. Tulog na si Ria sa sofa na nasa gilid ng kwarto. How are you? Tanong ni Jarem sa kanya. Hinubad nito ang suot na lab coat at naupo nga sa upuan na nasa tabi ng kama ni Anne. Can we talk now? Seryosong saad pa nga ni Jarem. Tungkol saan? Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Seryosong sabi ni Jarem. Bumuntong hininga. Almost 7 years mula nang umalis ka nang walang paalam. Do you think 7 years is enough? I deserve an explanation, Anne. Para saan pa? Ikaw na rin ang nagsabi. 7 taon na halos ang lumipas, maayos na ako. Maayos na ang buhay ko. May anak na rin ako. Seryosong sabi ni Anne at ayaw nga niyang makipagtalo pa. At obviously mas maayos ka na rin. But I'm not okay, Anne. Putol naman ni Jarem. Taon-taon gabi-gabi. Iniisip ko pa rin kung anong nagawa ko para iwan mo ko ng basta-basta. Sobrang busy ko ba sa pag-aaral para maging doktor at nagsawa ka sa akin? Hindi ba ako sapat sa'yo? Nagkulang ba ako? Ang daming mga tanungan. Pigilang sigaw nga ni Jaren, takot nang magising ang bata. Napatitig si Anne sa mga mata nito. Mariin niyang naikoy yung palad ng mabasa at makita nga niyang dumaan na sakit sa mata nito. Jarem, pwede bang wag na lang nating balikan ang nakaraan? Nagpapasalamat ako at tinulungan mo kami pero please. No, I deserve an explanation. Anne, you know how much I love you. Alam mo rin kung gaano kakahalaga sa akin. Kung sinabi mong ayaw mong magdoktor ako, titigil naman ako eh. Huwag mo lang akong iwan. Hindi ko pa rin maintindihan bakit ka na lang naglaho bigla. Sa ilang taon na lumipas, hinanap kita. Hindi kita makita at hindi ko alam kung talagang ayaw mo na sa akin. At ayaw na sa akin ng tadhana at hirap na akong hanapin ka. Hindi nakasagot si Anne. Nagbaba rin siya nang tingin nang makitang lumuluha si Jarem. Hindi niya alam ang sasabihin. Nasasaktan din siya, nasaktan siya. At grabeng paghihirap ang naranasan niya. May ahon lang ang anak sa hirap. Ngayon ayos na sila mag-ina, ay hindi niya maintindihan bakit tsaka bumabalik sa kanya ang dating kasintahan. Kung kailan tanggap niya na lahat-lahat, ay tsaka nagtagpo ang kanilang landas. Si Ria, anak ko ba siya? Siya bang anak natin? Hindi pa buntis. Hindi pinatapos nga ni Anne ang sinasabi ng lalaki. Lumunok siya at tag-iwas ng tingin nang magtagpo ang mata nilang dalawa. Hindi. Alam ni Anne na malaking kasinungalingan yun. Ngunit ayaw niya na bumalik sa mundo na meron si Jarem. Ayaw niyang magkaroon ng anumang koneksyon sa buhay nito. Ayaw niyang masaktan ang anak niya. Namatay ang anak natin, Jarem. Natakot ako kaya umalis ako nang walang paalam. Yun talaga ang rason. Paliwanag ni Anne at kitang-kita niya ang pagkabigo sa mukha ni Jarem. Wala akong mukhang ihaharap sa iyo nun. Alam ko na sobrang saya at gustong-gusto mong magkaanak tayo. Kaya nung nalaman kong nakunan ako, doon ako nagpasya na umalis at magpakalayo-layo dahil alam kong magagalit ka. Really, Anne? Hindi makapaniwalang tanong ni Jarem sa kanya. Mahal na mahal kita. Paano mo naisip na magagalit ako sa'yo dahil nawala ang anak natin? It's not your fault. At kung nawala man siya at namatay ang anak natin, sana sinabi mo sa akin at sabay tayong nagluksa. Sigaw ni Jarem at bumigat nga ang paghinga nito. I'm sorry. Wala na rin na naman akong magagawa eh. Tapos na rin ang lahat. You can have your own family. Your new girlfriend. Jarem, maraming babae dyan na handa maging ina. Yun lamang ang nasabi ni Anne. Naiiyak na rin siya.
Paano mo nagagawang sabihin niya na kahit alam mo, sa ilang taon na lumipas hinahanap kita at ikaw lang naman talaga ang mahal at mamahalin ko? Seryosong sabi ni Jarem. Ang tagal kitang hinanap. Tingin mo hahanap ako bigla ng iba dahil lang nalaman kong namatay ang anak natin? Dagdag pa nga nito at bumuntong hininga at tumayo sa pagkakaupo. Matulog ka na, babalik ako bukas. Paalam nito, inayos pa ni Jarem ang pagkakahiga niya bagito. Tuluyan nagpaalam at umalis. Nang makaalis si Jarem ay doon na tuluyan na luha si Ann na siyang kanina niya pa rin pinipigilan. Ang sakit-sakit ng puso niya, hindi niya pa rin pala kaya. Hindi niya akalain na ganoon kasakit at kalala pa rin ang epekto ni Jarem sa kanya. Ngunit kailangan panindigan ni Ann ang desisyon niya. Kahit alam niya sa sarili, hindi pa rin naglalaho ang nararamdaman niya kay Jarem ay kailangan niya mag-ingat at pigilan ang sarili niya para sa anak niya, para sa kaligtasan ng anak niya. 2 araw ang lumipas at nakalabas din ng hospital si Ann. Sa 2 araw na iyon ay hindi nawawala sa tabi nila si Jarem. Tuloy nahihirapan si Ann kung paano ililihis ang landas sa dating kasintahan, lalo na ngayon kitang-kita niya na sobrang lapit na ng loob ng anak niya sa binata. Ma'am, bakit hindi niyo naman po sinabi na ibebenta niyo po talaga ang bahay niyo? Hindi napigilan ni Ann ang mainis nang magtanong siya sa may-ari ng bahay na tinitirahan niya. Laking gulat na nga lamang nang maihatid sila ni Jarem, nakalabas na ang gamit nilang mag-ina. Pasensya ka na, Ann. Ang anak ko talaga ang nagdesisyon at hindi ako. Sagot ng ginang sa kanya. May kinuha itong sobre at inabot sa kanya. Ito yung binayad mo ngayong buwan, pasensya ka na talaga. Wala naman ako magagawa kapag ang anak ko na talaga ang nagdesisyon. Seryosong sabi nga ng ginang. O sige, mauna na ako. Napabuntong hininga na lamang si Ann. Tuloy hindi niya alam ang gagawin. Wala naman siyang pamilya sa kahit saan. Laking bahay, ampunan lang naman siya kung saan niya noon nakilala si Jarem. Dahil nagdo-donate ang pamilya nito sa bahay ampunan hanggang sa makaalis siya roon at namuhay ng sarili. Mama, saan po tayo titira? Wala na po tayong bahay. Malungkot na tanong ni Ria sa ina. Doon lang naalala ni Ann na kasama pa pala nila si Jarem, nakatayo sa gilid ng anak. Pwede ka na umuwi. Magagawan ko naman kaagad dito ng paraan. Saad na nga lamang ni Ann. You think makakaalis ako after knowing na wala kayong titirahan? Tanong ni Jarem sa kanya at sumimangot ito. Hindi nagustuhan ang inakto ni Ann sa kanya. May malapit akong apartment dito. Malapit lang din yan sa bayan. Ang maganda, doon muna kayo. Wala kaming pera. Kaya na namin to. Tutol naman ni Ann. Hindi kita pababayaan, Ann. Isipin mo rin, ang anak mo. Mas maayos ang tirahan doon, malinis ang lugar at malapit sa school niya, malapit din sa trabaho mo. Dire-diretsong saad ni Jarem. Jarem, hindi ko alam kung anong intensyon mo pero tingin mo ba? Bakit mo pa kami tinutulungan? Alam kong may nakaraan tayo pero nakaraan na yun. Tawag ni Ann. Naubusan siya ng sasabihin. Kitang-kita ni Ann ang paglunok ni Jarem at seryoso itong nakatingin sa kanya. Halatang nagtitimpi. Gusto mong malaman ang totoo? Tumango si Ann. I want you back. Gusto kong ituloy ang relasyon natin. At gusto kong makipagbalikan sa'yo. Gusto kong maging ama ni Ria. Wala akong pakialam kung hindi ako ang tunay na ama niya. Basta ako ang kikilalanin niyang ama. Lika na. Iuuwi ko na muna kayong mag-ina sa apartment. Alam kong pagod tayong lahat. Bago pa makasagot at tutol si Ann, ay lumakad na si Jarem hawak ang gamit nila at ang anak niya. Napahilot sa sentido si Ann. Hindi na niya alam ang gagawin niya ngayon. Pakiramdam niya ay kahit anong gawin niya iwas at tago ay wala na siyang magagawa pa. Dahil kilalang kilala niya si Jarem. Oras na makahanap ito ng paraan para makuha ang gusto nito ay hindi ito titigil at susuko. Wala siyang nagawa kundi ang sumama at sumunod dahil gustong-gusto rin ng anak niya ang sumama. Salamat. Sabi ni Ann. Hindi niya talaga alam kung paano niya pakikitunguan si Jarem.
Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Gusto niyang maging masaya ngunit nangunguna pa rin talaga ang takot at pangamba sa dibdib niya. Aalis din kami kapag nakahanap kami ng lilipatan. No need. Tutol ni Jarem sa kanya at ngumiti. Hindi rin naman ako lagi na uwi rito. You can use this house as long as you want. Convenient ito sa inyong maginaan. Can we talk? Tungkol saan? Us. Saad ni Jarem. Jarem. Bumuntong hininga si Anne. Halos 7 taon na ang lumipas. Successful ka na. Ina na ako, ano pa bang dapat nating pag-usapan? Dahan-dahang lumapit si Jarem kay Anne na nakaupo sa sofa. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito. I'm serious. Gusto kong makipagbalikan sa'yo. Gusto kong maayos ang relasyon nating nasira. Gusto kong maibalik ang dating tayo. Paano kung wala na akong nararamdaman sa'yo? Paano kung wala na akong pagmamahal, Jarem? Seryosong tanong nga ni Anne. Ang daming iba dyan, sigurado akong maraming magkakagusto sa'yo. Bakit ako pa? Single mom ako. Aanhin ko ang dami ng nagkakagusto sa akin. Kung ikaw pa rin ang hinahanap at mahal ng puso ko. Emosyonal naman na pag-amin ni Jarem. Hindi ako naghintay, naghanap at tumasa ng ilang taon para hayaan at pakawalan ka lang. Wala akong pakialam kung may anak ka na. At kung hindi ako ang ama. At kung hindi mo na ako mahal, tuturuan kitang mahalin ulit ako. Sunod-sunod na sabi ni Jarem at dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Anne at pinisilito. Seryoso ako nung sabihin ko sa iyo noon. Kahit anong mangyari, hindi ako maghahanap ng iba. Hindi ako magmamahal ng iba. Oo, nasaktan ako sa ginawa mo noon pero naiintindihan ko at ngayon nandito ka na ulit. Wala akong balak na mawala ka ulit sa paningin ko. Madamdamin niyang sabi. Mariin na itikom ni Anne ang labi. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya maipaliwanag ang emosyon na nararamdaman. Halo-halo iyon. Tila may anong kuryente ang gumapang sa katawan niya dahil sa init ng paghahawak kamay nilang dalawa. Liligawan kita. Kayo ng anak mo. At hindi ako susuko hanggang hindi mo sinasabi sa akin na may mahal ka ng iba. Sabi ni Jarem at ngumiti. I don't care kung gaano katagal o kahirap basta bumalik ka sa akin. Basta mahalin mo ulit ako. Napatitig si Anne sa maamong mukha ni Jarem. Kitang-kita niya sa itsura nito ang pagiging seryoso at sinseridad na makuha muli siya. Hindi maitatanggi ni Anne sa sarili. May kung anong kumilit sa puso niya at gusto niya rin muli sumubok. Ngunit may takot siya sa puso na baka maulit ang nakaraan. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang anak, si Jarem na handa ipaglaban at suyuin siya muli at tanggapin ang anak niya na si Ria. Kahit ang alam lamang nito ay hindi nito tunay na anak. Si Ria ay may kung anong bumubulong sa kanya na hayaan ang puso niyang umibig nang walang takot. Jarem, hindi ka ba natatakot? Kasi ako natatakot ako. Baka maulit ang nangyari sa nakaraan natin. Namatay ang anak natin dahil hindi ko siya inalagaan. Tingin mo karapat dapat mo pa rin ako mahalin ng katulad ngayon? Tanong ni Anne. Naging malikot nga ang mata niya dahil naiiyak siya. Ngumiti si Jarem, dinala nga ang likod ng palad ni Anne. Sa labi niya tinalikan. Oo, you don't know how many reasons I have para patunayan sa'yo na karapat dapat kang mahalin. Kung ibibigay ko sa'yo yung listahan, baka mapagod tayo. May takot, oo, pero ayokong pangunahan ng takot. You can rely and trust me, Anne. Trust me, akong bahala. Let me love you and give you what you deserve. Malamping nga nitong sabi. Tuluyan na nang hina si Anne at sumuko. May takot ngunit gusto niya na labanan iyon. Ayaw niya na laging magpapakain sa takot. Humugot siya ng malalim na paghinga, tsaka diretso tinignan ang mga mata ni Jarem na animoy kumikislap habang pinagmamasdan siya. 7 taon na ang lumipas at tingin ni Anne ay wala naman masamang sumubok muli para sa anak niya, para sa sarili niya, para sa ikakasaya ng mga puso nila. Buwan ang lumipas at naging maganda at maayos naman ang pagsasama nila ni Jarem. Tila bumalik siya sa nakaraan
kung kailan nililigawan siya ni Jerem noon bago maging sila. Gusto matawa ni Anne dahil hindi na sila bata, ngunit kung umakto sila ni Jerem sa isa't isa ay parang bata na nagliligawan pa. Ngunit ang mas kinakasaya ng puso ni Anne ang makitang magkalapit si Rhea at Jerem. Lalo sa isa't isa, kitang-kita niya ang kislap sa mga mata ni Rhea tuwing kasama si Jerem. Tuloy may parte kay Anne na gusto na aminin ng katotohanan, ngunit gusto niya muna manigurado. Girl, ang pogi naman ang manliligaw mo. Kinikilig na sabi ni Cyril. Ang kaibigan niya, nakasama niya rin sa trabaho sa isang resto bar. Pero pogi rin ng kaibigan niya. Single kaya yun? Natatawa ang tanong ni Cyril sa kanya. Napailing si Anne at nilapitan ang table ni Jerem. Kasama nito ang kaibigan na si Leon. Hi! Ngiti-ngiti agad na bati ni Jerem sa kanya. Hello, anong order nyo? 1 tuna pasta slice of carrot cake and mango milkshake for me. Sagot nga ni Jerem. How about you, Leon? Egg drop sandwich and ice latte lang sa akin, Nan. Nakangiting sagot naman sa kanya nito. Crush ako niyang kaibigan mo, no? Tumatawa na saad nga niya. Natawa na nga lamang si Anne. Napogian lang sa'yo. Bakit ba dito ka pa nagla-lunch? Ang layo ng ospital dito. Inis na sabi nga ni Anne kay Jerem. Halos 1 oras din kasi ang biyahe. At ayaw naman niyang mapagod si Jerem. I miss you. And I want to see you. Did you already eat? Katwiran nga nito. Tumango si Anne. Early out din ako dahil susunduin natin si Rhea sa tutor niya. Saka, gustong kumain ng bata sa labas. Una na ako. Asikasuhin ko lang ang order niyo. Paalam nga niya at nginikaan naman siya ni Jaren. Kaya agad siyang umalis at binigay sa kukang order ng mga to. Anong sabi ni Pogi? Tanong kaagad ni Cyril sa kanya. Natawa na nga lamang si Anne. Nahalata ka niya. Sagot naman ng babae. Hala ka, pogi lang siya, no? Pero hindi ko naman siya jojowain. Katwiran pa nito at umalis na atabi niya. Napailing na lamang si Anne. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya sa mga nagdaan araw at linggo. Ang tagal niyang hindi naramdaman ang ganitong pakiramdam. Hiling niya ay sana ganoon na lang palagi. Tired? Tanong ni Jaren kay Anne. Nang makasakay sa sasakyan, nilingon niya si Anne na nakahiling nga ang katawan sa passenger seat. Si Jaren nang nagsuot ng seatbelt nito. For you. Aniya at inabot nga ang flowers na binili niya kanina. Binilhan din kita ng mixed fruits, alam kong mahilig ka sa prutas. Mabilis na pangiti si Anne dahil doon. Nabawasan ang pagod niya dahil doon. Agad niyang kinuha ang binigay nito. Akala ni Anne noon ay kontento na siya sa buhay. Mag-isa at basta na ibibigay nga niya ang kailangan ng anak. Ngunit iba pa rin pala ang may karamay at may taong nag-aalaga at nagmamahal sa'yo. Salamat. Nagabala ka pa. Kinikilig niyang sabi. Ngumiti si Jerem. Anything for you, my love. Malambing na sabi ni Jerem at pinagsakop ang mga daliri nila. Napangiti lalo si Anne at hinayaan si Jerem. Kinain naman niya ang binili nito habang papunta sila sa bahay ng tutor ni Rhea. Nang masundo ang anak, ay agad-agad silang dumiretso sa mall. Nasa isang playground sila at hinahayaan si Rhea maglaro habang nasa sofa sila kung nasaan ang mga guardian. Siguro, parang ganyan din. Kay Rhea yung anak natin kung nabuhay siya. Napalingon kaagad si Anne kay Jerem nang marinig nga ang saad ng lalaki. Titig na titig naman si Jerem kay Rhea. I'm not comparing anything. Naalala ko lang siya. Sabi nito at nilingon nga si Anne na may lungkot ang mata. Gusto mo ba siyang dalawin? Tanong ni Anne kay Jerem, matagal na nga niya sana itong gustong ayain sa puntod ng anak nila ngunit hindi niya alam kung kailan at paano. Nakalibing na siya malapit sa bahay ampunan. Dagdag na sabi na nga lamang ni Anne. Kitang-kita niya ang naghahalong lungkot
at saya sa mukha ni Jarem. Kanay? Ngumiti si Ann at tumango. Oo naman. Anak mo rin siya. Sagot niya at dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Jarem. Sana lang wala kang nararamdaman na pagsisisi. Nangyari nang nangyari, Jarem. Kahit sa akin masakit na mawala ng anak. Pero kailangan nating magpakatatag. At huwag magpadala sa damdamin. Kinaya ko yun para sa isa ko pang anak. Kalmadong sinasabi nga ni Ann. Palagi kinakain ng takot, pagsisisi at kaba si Ann sa sarili dahil namatay ang anak niya, ang anak nila ni Jarem. Totoong anak ni Jarem si Ria, ngunit may hindi pa sinasabi si Ann kay Jarem. Kinabukasan ay maaga, hinatid ni Jarem si Ria sa eskwelahan at nag-take naman ng day off si Ann para makapunta sila sa sementeryo. Sa totoo lang ay natatakot at kinakabahan si Ann. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ni Jarem oras na makarating na sila sa puntod. Ayla. Basa nga ni Jarem sa pangalan ng anak nila. Ang ganda ng pangalan niya. Manghang-mangha pa nga nitong sabi at naupo sa gilid ng puntod. Ayla ang pangalan niya habang Ria naman ang pinangalan ko sa isa kong anak. Kapag pinagsama kasi ang pangalan nila, tatawagin silang Ilaria. Ang ibig sabihin ng pangalan ko, Joyful and Happiness. Ang gandang pangalan. Nakita mo ba ang mukha niya? Umiling si Ann. 5 months lang siya nung nalaman kong wala siyang heartbeat sa sinapupunan ko. Ayoko talaga siyang alisin sa loob ko pero kailangan eh. Kailangan dahil may madadamay na iba. You did a great job, love. I know na masakit talaga sa iyo ang lahat and I can stop myself to feel guilty. Baka kung nahanap agad kita, nakita ko agad kung naging maayos ba ang lagi ng anak natin. Baka buhay sana siya ngayon. Masaya sana siya ngayon. Nakangiti sabi ni Jarem. Nai-imagine niya lahat-lahat. Lahat ng pangarap na kasama niya si Ann. Ang mga pangako na sinabi niya rito. Alam ni Jarem na may rason. Bakit nagkagano ng buhay nila? Ngunit hindi niya pa rin mapigilan ang sariling hindi manghinayang. Pakiramdam niya ang dami niyang nasayang ng oras. At ngayon, handa siyang gawin lahat, makabawi lamang kay Ann, pati na rin sa anak nito. Nang napansin ni Ann na tulala na si Jarem sa puntod ng anak nila, ay marahan siyang lumapit dito at yumapos sa braso nito. Inihiling ni Ann ang ulo sa balikat nito. May kinuha siya sa bag at inabot kay Jarem iyon. Ano to? Ano nga ni Jarem? Ultrasound ka yan. Saad naman ni Ann. Kinuha agad ni Jarem yun at pinagkatitigan. Kitang-kita ni Ann ang namumuong luha sa mata ni Jarem. Nababasa niya agad ang iba't ibang emosyon doon. Lungkot, sakit, pagsisi at pangungulila. I'm so sorry, baby. Malungkot na sabi ni Jarem at napabuntong hininga. Sana maaga ko kayong nahanap. Hindi sana nahirapan ng mama mo. Sana kasama ka pa rin namin ngayon. Jarem, huwag mong sisihin ang sarili mo. Pakiusap ni Ann. Nasasaktan siya at gusto niya sana ay parehas na silang makalaya ni Jarem sa nakaraan nilang dalawa. Ilang taon ang lumipas at sa tingin ni Ann ay sapat na yun para palayain nila ang isa't isa sa bagay na matagal nagkulong sa kanila. Marahan yumakap si Jarem kay Ann at isiniksik ang mukha sa leeg nito. Doon na nagpakawala ng iyak si Jarem. Natahimik naman si Ann at niyakap na lamang ito. Hinayaan niya na lang itong umiyak ng umiyak dahil alam ni Ann na mabigat pa rin kay Jarem ang nangyari sa anak nila na si Ila. Alam niyang hindi madali diyang mawalan ng anak. Kinagabihan ay sa kondo ni Jarem sila dumiretso. Laking pasalamat din ni Ann na walang pasok si Ria. Kaya ayos lang na doon muna sila. Nag-aalala kasi si Ann kay Jarem. Randam niya pa rin kasi ang lungkot sa kalooban nito. Kahit kanina pa sila nakaalis ng sementeryo. Nilingon ni Ann ang natutulog na anak sa kama. Tsaka siya napabuntong hininga at tumayo sa pagkakahiga. Lumabas siya ng kwarto at pinuntahan si Jarem na nasa office area nito. Nang makita siya ni Jarem, ay mabilis nitong sinara ang laptop. Bakit gising ka pa?
May kailangan ka? Tanong kaagad nito sa kanya. Kumusta ka? Tanong ni Ann at naupo sa harapan ni Jarem. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Kitang-kita niyang pag-iwas ang tingin sa kanya ni Jarem. Maski ang paghinga nito, nang malalim dinig at kita niya. I'm okay. Alam kong hindi ka pa okay. Sorry, hindi ko pa rin kasi nalimutan. Paumanhin nga ni Jarem at napahilot nga sa sentido ang noon niya. Tumango si Ann. Naiintindihan ko. Saan ka matutulog? Dito na lang. Samahan na kita. Sabi pa ni Ann na siyang kinagulat naman ni Jarem. Hindi maintindihan ni Ann, ngunit hindi siya makatulog hanggang hindi siya siguradong matutulog si Jarem na walang iniisip at alam ni Ann na isa sa paraan ay ang tabihan ito matulog. Are you sure? Tumango si Ann. Tsaka bukas may gagawin ka ba? Wala naman. Sagot kaagad ni Jarem. Bakit? Hinihiram ni Gia si Ria bukas. Sabi nga ni Ann, friend ko si Gia at minsan kinukuha niya talaga na model si Ria ng mga ginagawa niyang dress. Bukas nagpaalam siyang hiramin ng bata. Baka gusto mo lang lumabas tayo. Nahihiya na tanong nga ng babae. Ngunit nang makita ang magandang ngiti at hindi makapaniwalang kinang sa mata ni Jarem nang marinig ang sinasabi niya ay tila naglaho bigla ang hiyang nararamdaman niya. So saan mo gustong pumunta? Malambing na tanong naman ni Jarem. It's so cute na. Ikaw mismo ang nag-aaya. Kasi halatang stress ka at malungkot. Ayoko naman na dagdag pa ang isipin mo. Nakausap ko naman na si Cyril. Siya muna raw ang shift ko. Tapos saktong hiniram naman ni Gia si Ria. Kaya yun, may tiwala naman talaga ako sa babaeng yun eh. Sayang naman kung wala akong gagawin. Dagdag paliwanag ni Ann. Okay, paplanuhin ko ang date natin. I'll pick you up tomorrow 11 a.m. so that we can have our lunch together. I'm so tired. Luckily, meron kayo. Malambing pa nitong sabi. Napangiti naman si Ann. Ang saya at gaan ang pakiramdam niya dahil pahinga ang nararamdaman ni Jarem sa kanya at tuwing kasama siya nito ay nakakapagpahinga ito sa kanya. Kinabukasan ay hinatid ng maaga ni Jarem at Ann si Ria kay Gia. Anak, behave ha? Bilin nga ni Ann sa anak at tumango naman si Ria na malaki ang ngiti sa labi. Yes po, tapos po kwento ko sa inyo yung mga ginawa namin ni tita. Enjoy po kayo ni tito. Nakangiti na sabi naman ni Ria. Mag-enjoy ka sis ha? Ngayon ka na lang ulit makakalabas tsaka makakapag-date. Kung matitiligan ka man pwede naman dito matulog. Saad pa nga ni Gia. Baliw, naliligaw pa rin yan sa akin, hindi pa kami totally nagkabalikan no? Sita naman kaagad ni Ann sa kaibigan. Napatawa na nga lamang si Gia. Biro lang. So babalikan mo rin yan tapos bembangan na. Manahimik ka nga. Basta huwag mong papabayaan si Ria. Oo na po pero seryoso masaya ako para sa'yo. Nakangiti nga nitong sabi. Ngumiti rin si Ann. Malaki ang naitulong ni Gia sa kanya. Aksidente niya lang ito, nakilala noon, nang bigla siyang manganak sa kalsada. Si Gia ang nagdala at tumulong sa kanya noon, kaya naging ninang ito ni Ria at naging matalik niya rin kaibigan. Hindi ko nga rin nakalaing babalik eh. Tsaka nakapag bumalik siya lalambot pala ang puso ko. At handa akong tanggapin siya. Kapag bumalik siya akala ko tapos na matagal na. 7 taon na din kasi ang lumipas. Kwento nga ni Ann. Pero natatakot kasi ako eh. Bakit naman? Nakang tanong ni Gia. Hindi ko pa nasabi ang tungkol kay Ria. Kung ano niya talaga si Ria. Natatakot ako na baka kapag nalaman niyang nagsinungaling ako, iwan niya kami ng anak ko. O di kaya kunin niya lang sa akin si Ria. Napabuntong hininga si Ann. Hindi naman siguro. Halatang mahal na mahal ka ng tao eh. Baka nga kung iiwan mo ulit yan, siya pa talaga ulit maghahabol sa'yo. Parang wala siyang pakialam sa kasalanan o nagawa mo sa kanya. Basta ang mahalaga sa kanya kasama kanya. Pinili mo siya at mahal mo siya. Seryosong sabi naman ni Gia at ngumiti. Mama, sad ka po? Huwag na po kayo sad.
Mabilis na saad naman ni Gia kay Ann. Hindi sad si Mama. May tanong lang si Mama sa'yo. Sabi ni Ann sa anak at hinawakan ng pisngi na nito. Ano po yun? Inosenteng tanong din ng bata. Gusto mo bang makilala ang papa mo? Tanong nga ni Ann sa anak at kinabahan siya. Matagal na nang huling magtanong si Ria tungkol sa ama nito. Pwede naman po pero may Tito Jarem na po ako eh. Mabait po si Tito, gwapo, inaalagaan po tayo tapos mahal niya din po tayo. Tuloy-tuloy nga nitong sabit na pangiti naman si Ann dahil sa narinig sa anak. Anak, may sasabihin si Mama pero secret lang muna natin ha. Tumango naman si Ria. Dahan-dahang lumapit si Ann sa anak niya para bumulunga sa tenga nito. Si Tito Jarem talaga ang papa mo. Paggaming nga niya ng tignan niya, ang reaksyon ng anak ay may naghahalong saya at gulat sa itsura nito. Kaso hindi pa alam ng papa mo kaya secret muna. Sasabihin ko naman talaga sa kanya eh. Sige po! Pigil pa nga ang excitement sa boses nito at bahagyang natawa si Ann. Kayo po pala ang ganda po ng mama ko kasi ang gwapo ng papa ko. Sabi pa nga nito at napailing na nga lamang si Ann at tumayo nga sa pagkakaluhod sa anak. Gia, una na kami. Paalam nga niya tinalikan niya muna ang anak bago tuluyang lumapit kay Jarem na kanina pa naghihintay sa kanila. Sorry, nainip ka ba? Umiling si Jarem at pinagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan. Hanggang gabi pala tayo. Ayos lang? Nagulat naman si Ann. Bakit naman? Kunot noong tanong niya. May plano lang ako. And I'm sure magugustuhan mo yun. Hindi ko sigurado kung makakauwi tayo ng maaga kaya tinanong kita kaagad. Paliwanag pa nga nito. Tumango na nga lamang si Ann. Okay lang. Sabihin ko na lang kay Gia. Masaya din naman yun kapag nakakasamang mag-isa ang bata. Sumakay na nga si Ann sa sasakyan, ganun din naman si Jarem. Sobrang excited nila parehas, mukha tuloy silang teenager na first time pa lamang magde-date. Nang makarating nga sa lugar, agad na kinain ng mga tanong si Ann. Ba't tayo na dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Ann. Hindi niya akalaing sa beach resort pala siya dadalhin ni Jarem. Kung saan niya sinagot, ang manliligaw noon, hindi pa sila naghihiwalay. Tanda mo pa pala ito? Hindi mapigilan ni Ann ang sariling hindi mamangha. Hindi mapigilan ni Ann ang maging emosyonal. Malaki ang naging parte ng lugar na yon sa buhay nilang dalawa. Ang saya-saya niya. Nanumbalik lahat ng masasayang alaala nila roon. Dahan-dahan niyang naramdaman yumakap sa likuran niya si Jarem. You like it? Tanong nito. Sunod-sunod na tumungo si Ann. Naaalala ko kasi na mahilig ka sa dagat. Gustong-gusto mo ang lugar na to dahil dito natin binuo ang ginawang lahat ng masasayang alaala natin. Every special date sa buhay natin dalawa, dito tayo pumupunta. That's why naisip ko na dito ka dalhin ngayon. Malambing na sabi ni Jarem. Namasanga ang mga mata ni Ann. Salamat ah. Ang saya-saya ko talaga. Akala ko hindi na ako makakabalik sa lugar na to. Malambing na saad naman ni Ann. Pasok na tayo? Yaya nito Jarem at humiwalay sa pagkakayakap. Kinuha nito ang kamay ni Ann at hinawakan niyon. Nakangiti silang pumasok doon. Sa isang sikat na restaurant sila nag-lunch, dalawa sa loob lang ng ng beach resort. Doon din magdi-dinner ang dalawa, kung kaya't nagpa siya muna, si Jarem at Ann mag-swimming. Laking gulat pa ni Ann dahil prepared si Jarem. May dala itong swimwear para sa kanya at mga damit na pamalit. Wait lang, nakalimutan ko pala yung sunscreen. Sabi ni Jarem at mabilis na nagpaalam sa kanya. Tumungo na lamang si Ann at naupo sa puting buhangin sa gilid ng dagat. Ang saya-saya niya, hindi niya minsan naisip na sa dami niyang pinagdaanan sa buhay ay makikita muli niya si Jarem na mahal siya at maibabalik nila ang nakaraan nila na putol noon. Ganoon na lang kabilis na tigilan si Ann nang may tumabi sa kanya. It's been a while. Inik nga nito ng lingunin nito ni Ann. Ganoon na nga lamang ang gulat niya. Mark? Kumusta? Ang tagal kitang hindi nakita. Gulat na gulit din niyang bate. Yes, the last time I saw you.
Buntis ka. Nakangiti na sabi nga ni Mark. And single. Dagdag pa nga nito. At alam na nga ni Ann ang kahulugan ng huli nitong sinabi. Peke siyang natawa. Ang tagal nating hindi nagkita. Sure ako nakasal ka na. Pero pinutol nga siya kaagad ng lalaki. No, I'm not. I'm rich, handsome, and successful. Pero single ako. Ayos lang yan. Wala namang masama maging single, darating din. Ikaw ba? Single ka? Kasi wala akong ibang nagustuhan maliban sa'yo. Biglang saad nga ni Mark. Mark, hindi na ako pwede. May anak na ako, di ba? Sagot na nga lamang ni Ann at pilit na ngumiti. Pero wala ka pa namang asawa, di ba? Hindi ka pinanagutan. Kaya kong maging... Pero pinutol nga siya ni Ann sa sasabihin nito. Hindi na kailangan. I'm with her. I can also be the father of her child. Bigla namang may nagsalita sa likuran. At si Jarem yun at hinapit nga si Ann sa tabi niya. Jarem? Nag-uusap lang kami. Pagpapakalma naman ni Ann dahil nakita nga niya ang kakaibang aura ni Jarem. Nakabalik ka na pala. Bumalik ka pagkatapos mong iwan. Hindi na nga natapos pa ni Mark ang sasabihin niya. Mark, masaya akong nakita ka at nakausap ulit. Pero mauna na kami. At huwag kang mangialam sa relasyon naming dalawa. Masungit na ngang saad ni Jarem. Mariin niyang sabi at hinawakan ang braso ni Jarem at hinila ito paalis doon. Mabilis ang hakbang ni Jarem hanggang makabalik silang dalawa sa hotel room nila. Randam ni Ann ang pagpipigil at galit ni Jarem. Ngunit alam niyang ayaw lamang nito ipakita iyon sa kanya. Naupo si Jarem sa dulo ng kama habang kinakabahan si Ann na nakatayo sa harap nito. Nag-uusap lang kami. Paliwanag kaagad ni Ann. Alam niya naman kung bakit nagalit si Jarem. Isa lang naman kasi si Mark sa nanligaw sa kanya noon na laging pinagsaselosan ni Jarem. Pero saad na nga lamang ni Jarem, Are you hungry? Sorry, nasira ko pang date natin. Aniya at ngumiti. Ngunit alam ni Anne na peke ang ngiti nito. Kahit 7 taon na, ang lumipas alam na alam pa rin niya kung paano magselos si Jarem. Napabuntong hininga siya at hinawakan ng magkabilang pisngi nito at inangat para magtama ang mga mata nila. Nagsiselos ka. Saad nga ni Ann. I'm sorry, love. Hindi ko lang talaga mapigilan. Napangiti naman si Ann at walang ano-anong pinatakay ng halik sa labi si Jarem. Kita niya ang pagkabigla sa mukha nito. Ikaw ang kasama ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko kaya hindi mo kailangan magselos. Malambing na saad nga nito at sa wakas nasabi na rin niya. Anong sabi mo? Saad nga ni Jarem. Imbes sagutin ito ay tumawa si Ann at muling sinunggaban ng halik ang labi ni Jarem. Dahan-dahan siyang naupo sa kandungan nito at mas idiniin ang sarili sa lalaki. Sa ilang buwan panliligaw at pagsasama nilang dalawa ay kumbinsido na si Ann at ayaw niya na makipaglokohan sa sarili. Alam na ni Ann sa sarili na mahal niya pa rin si Jarem kahit anong mangyari. Mahal na mahal niya ito at hindi natigil iyon. Wala na siyang ibang lalaking mamahalin pa kundi ang lalaking ama lamang ng anak niya. You mean it, right? I love you so much. Salamat for giving me a chance. Salamat sa lahat, Ann. Mahal na mahal kita. And I can't wait to spend my whole life with you. With Ria. Emosyonal na sabi nga ni Jarem at muling hinalikan si Ann. Hinayaan naman ito ni Ann at ginantihan ang mga halik nito. Halik na puno ng pangungulila, sabik at pagmamahal. Mga halik na hindi niya akalain na matitikman niya muli. Mahal na mahal ni Ann si Jarem at ganoon din si Jarem sa kanya. At alam ni Ann na sa oras may problema dumating sa kanila, sigurado siyang hindi na siya tulad ng dating susukuan ng lahat at tatakasan ng problema. Halos 2 buwan ang lumipas simula nang manging opisyal muli ang relasyon nilang dalawa. Halos sa apartment na ng mag-ina mag-uwian si Jarem kahit napakalayo ng bahay nito. Natatawa na lamang tuloy si Ann dito. Dad wants to see you again.
sabi ni Jarem. Nasa living room silang dalawa habang nanonood ng movie. Nakayakap sa isa't isa. Tulog na ang bata sa kwarto. Gusto rin daw niyang makilala si Ria. Tapos diba birthday din ni Ria next week? Gusto ko sanang doon natin i-celebrate ang birthday niya sa asyenda ni Dad. Pagpapaliwanag na ni Jarem. Kilala ni Anne ang ama ni Jarem. Kaklose niya ito at kasundo. Hiwalay kasi ang magulang ni Jarem at sa magulang niya ay ang ama ni Jarem. Ang nakasundo niya, mabait ito at tanggap siya. Hindi tulad ng ina ni Jarem na una palang randam niya na agad ang hindi pagkagusto nito sa kanya. Pwede naman, sagot ni Anne. Ang tagal din niyang hindi nakita ang ama nito. Miss ko na rin si Tito. Ang tagal ko na rin siyang hindi nakita at nakamusta. Humaplos ang palad ni Jarem sa likod niya at mas niyakap siya. Miss ka na rin nun. Palagi ang tinatanong sa akin kung nakita na ba kita. Kwento nga ni Jarem. Alam mo namang hiwalay ang magulang ko. Ikaw lang ang paborito noon sa lahat. Dagdag pa nga nito. Napangiti na nga lamang si Anne. Ilang araw pala tayo doon. Dala rin tayo ng regalo para kay Tito. Sure, dadaan tayo sa mall bago umuwi sa Batangas. Also, baka mga 2 to 3 days tayo. Siguro biyahe tayo Thursday ng gabi. Uwi tayo ng hapon ng linggo. Sagot nga ni Jarem. Ang mama mo pala. Hindi na napigilan nga ni Anne ang sariling magtanong. Sa totoo lang matagal nang gustong magtanong ni Anne patungkol sa ina ni Jarem. Sadyang ayaw niya lang manghalukay ng pangalan ng ina nito. Hindi mo kasi siya nababanggit eh. Alam ni Anne kung gaano ka-close si Jarem sa ina. Isa pa yun ang pinagtataka niya. Ni minsan hindi man lamang niya ito nabanggit. While she's in Canada with her new family. Wala na rin ako narinig tungkol sa kanya after her marriage. Kalmadong sagot naman ni Jarem sa kanya. Tumungo na lamang si Anne at niyakap si Jarem lalo. Hindi na siya nagtanong pa dahil ayaw niya rin. Mas alalahanin iyon ng kasintahan. Mabilis lang ang naging araw at dumating din ang araw na uuwi sila sa probinsya ng ama ni Jarem. Mama, makikilala ko po si Lolo? Bila excited na tanong naman ni Ria. Nanlaki mga mata ni Anne dahil sa tanong ng anak. Yes baby, excited ka na ba? Si Jarem nga ang sumagot sa bata para bang normal lang yun. Yes po, mabait po pa siya. Magugustuhan niya po kaya ako. Sagot pa nga ni Ria at yumapos nga sa leg ni Jarem. Mabait si Dad, mabait ang lolo mo. Favorite nga niya ang mama mo sa totoo lang eh. For sure magiging favorite ka rin nun. Nakangiting pagkukwento ni Jarem. Totoo po? Okay po. Promise pa magbe-behave lang po ako. Sigaw pa nito. Napailing na lamang si Anne at natawa sa anak. Ang tagal niya pinapangarap ang ganito. Ang makaranas ng buong pamilya, ang anak. At hindi niya akalain na matutupad niya iyon. Halos 3 oras din ang naging biyahe nila nang makarating sila sa Batangas. Kabado si Anne at hindi pa rin alam ang sasabihin sa ama ni Jarem oras na makita niya ito. Anne, ikaw na ba yan? Mabilis na napalingon nga si Anne nang marinig ang boses ng isang matanda. Ngumiti siya nang makita ang ama ni Jarem. Ngunit napawi kaagad yun nang makitang naka-wheelchair nga ito. Napakaganda mo pa rin talaga, iha. Good morning po. Saad na nga lamang na mga kasambahay. Anne na lang. Kamusta po kayo? Ang tagal ko po kayong hindi nakita. Nakangiting sabi nga ni Anne sa personal nurse ng ama ni Jarem at sa ama nito. Where is Kyle? Tanong ni Jarem sa nurse ngayon lang narinig ni Anne ang pangalan na yun. Ewan ko dun sir. Nakakainis na naman siguro. Halata ang inis sa boses ng nurse. Si Pauline pala personal nurse ko tapos si Kyle yung ampon ng naging asawa ko pero patay na rin. Ang naging asawa ko kaya ang anak niya ang nurse ko lang kasama ko dito. Paliwanag nga ng matanda. Nang biglang, Mama! Hello po! Bati nga ni Ria sa mga andoon. Ang ganda naman ng anak mo. Kamukhang kamukha mo pa. Puri na naman ni Jarem kay Ria. Mabilis namang nagmano si Ria sa matanda. Kuya,
Bati naman kaagad ni Kyle nang makalabas siya sa pinto. Magtigil kayong dalawa. Suway naman ang ama ni Jerem nang makitang mag-away nga ang dalawa. Pero kalokohan lamang. Pasok na tayo, nagpaluto ako ng tanghalian natin. Yaya ng matanda, hinawakan naman ni Jerem ang kamay ni Ann, habang sa kabila naman ay hawak nito ang kamay ni Rhea. Napangiti si Ann dahil doon. Sa tingin niya sapat na ang oras at kailangan na malamanan ni Jerem ang lahat. Kinagabihan ay pinatulog muna ni Ann si Rhea sa kwarto nila. Pagod ito kakalaro sa lolo nito, pati na rin kay Kyle na mas bata lamang ng halos 3 taon sa kanila. Nang masigurado ni Ann na tulog na ang anak, ay agad siyang lumabas sa kwarto at pinuntahan ng ama ni Jerem na nasa balcony ng 2nd floor. Tito, pwede ko po kayo makausap? Bago pansin nga niya rito. Ngumiti ang matanda. Oo naman, ano ba yun? Nakangiti nga nitong tanong at dahan-dahang lumapit si Ann. Naupo sa upuan na nasa harapan nga nito. Pasensya na po kayo. Matagal po ako bago nakabalik. Hindi ko rin po kasi akalain na magkikita pa muli kami ni Jerem. Akala ko nga po. Alam ko ang ginawa sa iyo ng dating asawa ko. Kaya kami tuluyang naghiwalay. Ani nga ng matanda. Gusto ko nga talagang makialam eh. Gusto kong ayusin kayo ng anak ko pero nang mapansin ko na ikaw na mismong umalis, hinayaan ko na muna. Para makapag-isip-isip ka. Pasensya na po ah. Natakot po kasi ako eh. Para rin po sa kaligtasan niyo ng anak ko. Lalo pa ang alam nila na matay ang anak namin. Gusto ko naman po talaga kayong kausapin bago kami umalis eh. At bago ko aminin lahat kay Jerem, natatakot po ako dahil, Iha, mahal ka ng anak ko. Kahit gusto kong sabihin sa kanyang totoo kung bakit ka umalis at nagpakalayo-layo, hindi ko magawa dahil tingin ko mas magandang sa'yo manggaling. Sa'yo malaman ng anak ko. Tumango si Ann. Sasabihin ko naman po lahat. Ayoko na pong magsinungaling sa kanya. Karapatan po ni Jerem ng malaman. Ang ano? Mabilis na patayo sa pagkakaupo si Ann. Anong dapat kong malaman? Mahinahon nga ang pagkakatanong nito pero ramdam ni Ann ang gigil sa boses ng lalaki. Sige Ann, maiwan ko na muna kayo. Sabi ng ama ni Jerem at itulak ang sariling wheelchair paalis. Doon sakto naman bumalik si Pauline at kinuha ang matanda. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, ay nabalot sila parehas ng katahimikan, kinakabahan at natatakot si Ann. Hindi ito ang balak niya kung paano niya sasabihin kay Jerem ang lahat-lahat ngunit tingin niya rin ay walang silbi kung magsinungaling pa siya. Ann, love, anong dapat kong malaman? Tanong muli ni Jerem at lumapit sa kanya ng tuluyan. Marahan nagangat ng tingin si Ann at nang magtama ang mata nilang dalawa, ay mabilis siyang nakonsensya nang makita ang iba't ibang emosyon sa mata ni Jerem. Gusto mo bang malaman kung bakit talaga ako umalis? Nagtago at nagpakalayo-layo? Tumango naman si Jerem. Kung bakit ayoko nang bumalik sa mundo mo. Pero mahal kita kaya nandito na naman ako. Hindi alam ni Ann, ngunit lahat ng pait at masasakit na naranasan niya noon ay unti-unti niya muling nararamdaman mula sa paano siya saktan. Pagsalitaan ng masasama ng ina ni Jerem kung paano siya nito ginawang alipin o katulong. Lahat-lahat. Tinanggap ni Anne iyon dahil alam niya wala siyang pinag-aralan tulad sa kasintahan niya para sa anak nila. Sinasaktan ako ng mama mo noon. Kada papasok o kaya uuwi sa Manila para mag-aral kasi nasa med school ka pa. Sinasaktan niya ako. Pinagsasalitaan ng masama. Ginagawang alipin, ginugutom. Lahat na yata ng masamang gawain ginawa niya sa akin. Tinanggap ko naman ang lahat dahil 1 taon na lang naman graduate ka na. Ikakasal na tayo. Aalis na tayo sa poder ng ina mo. Pero nung nalaman kong buntis ako, akala ko magbabago siya. Hanggang sa pati yung nasa sinapupunan ko dinamay niya. Kaya ako umalis. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Kita niya ang sakit, gulat at pagkabigla sa mukha ni Jerem
Para bang hindi siya makapaniwala sa mga nalalaman, ngunit nakikinig pa rin ito. Sunod-sunod ang paglunok ang ginawa ni Anne. Pakiramdam niya may kung anong bumabara sa lalamunan niya. Nasasaktan siya nang makita niya ang reaksyon ni Jerem, ngunit kailangan niya ituloy ang kwento. Kailangan malaman ni Jerem ang lahat. Nung nalaman niyang buntis ako, gusto niyang ipalaglag ang bata. Kaya sinabi ko kaagad sa iyo na buntis ako, na baka magbago ang isip ng mama mo, pero nagkamali ako because after that, nung lumuwas ka ulit, takot na takot ako. Akala ko nagbago na ang mama mo, pero nilagyan niya ng lasa ng pagkain ko. Kaya nalaglagan ako ng anak. Pagkukwento nga ni Anne, sunod-sunod na napahagulgol na nga lamang ang kumawala nga sa bibig niya. I'm sorry. Wala man lamang akong alam. At wala ako sa oras na kailangan mo ko. Sorry dahil sa akin hirapan ka. I'm sorry, love. Naluluha nga na sa ni Jerem. Sobrang suko na ako noon, Jerem. Ayoko nang bumalik sa inyo. Ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko na sa inyo. Namatay ang anak natin gawa ng mama mo. Sunod-sunod na sabi ni Anne. Pero nung mga oras na pagod at sukong-suko na ako, saka naman ako binigyan ng panibagong pag-asa ng Diyos. Marahang umalis nga si Anne sa pagkakayakap sa kanya ni Jerem at tinignan nito ng diretso sa mata. May bata pa sa sinapupunan ko. Si Ria. Kakambal siya ni Ila. Namatay si Ila pero kumapit si Ria. Kambal ang anak natin pero si Ria lang nabuhay. Natakot ako noon kaya tinago ko na ang anak ko sa inyo. Kontento na ako sa buhay namin ng anak ko. Masaya na kami. Kaya nung nagkita tayo ulit sobrang natakot na naman ako. Baka kunin mo ang bata kapag nalaman mo buhay ang anak natin. Umiiyak nga niyang sabi. Dahan-dahang lumuhod si Jerem at sinapo ang mukha ni Anne. Pinunasan nito ang mga luha na nasa pisngi niya. I love you and I'm proud of you. Dahil alam kong marami kang pinagdaanan pero naging matatag ka. Hindi lang para sa'yo, para mismo sa anak natin. And I'm so happy and thankful dahil naging matapang ka para sabihin sa akin ang lahat. Mahal na mahal kita. At hindi ako papayag na masaktan ulit kayo ng anak natin. Sorry dahil wala ako sa mga oras na kailangan mo ko. Nakukonsensya pa nga na Saad ng lalaki. Ngumiti naman si Anne at tumiling. Wala kang kasalanan. Wala ka namang alami. Hindi ka galit? Umili nga si Jerem. Walang tigil ang paghaplos dito sa mukha ng nobya. Bakit naman ako magagalit? Ginawa mo ang lahat ng tama. Aayusin natin ang lahat, okay? Babawi ako, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo at mangyari ulit yung nangyari sa'yo. Handa akong kalabanin lahat. May pagtanggol lang kayo. Maski ang sariling ina ko. Handa akong talikuran sa oras na saktan niya ulit kayo. Seryosang sabi ng lalaki at huminga ng malalim. Alam ba ni Ria? Matalino siya. Saad nga ni Jerem pero umiling naman si Anne. Agad naman yumakap si Anne kay Jerem at isiniksik ang sarili sa bisig nito. Ang gaan na ng pakiramdam niya. Lahat ng isipin problema at hinanakit na dala niya ay nailabas niya na. Nasabi na niya, wala na siyang kailangan isipin pa. Buo na ang pamilya niya. Kasama niya na ang lalaking mahal na mahal niya. Iyon na ang pinakamahalaga para kay Anne. Mabilis natapos ang bakasyon nilang magpamilya at masayang masaya si Anne dahil na-celebrate nila ang kaarawan ng anak na magkasama at buo ang pamilya. Kitang-kita niya rin ang saya sa anak ng sa wakas natatawag na nito si Jerem na Papa. Masaya ako sa inyo anak. Mag-ingat kayo. Babalik kayo rito ha. Bibisitahin niyo ako. Bilin nga ng ama ni Jerem. Babay po lolo, ingatan niyo po lagi ang sarili niyo. Babalik po ko rito sa bakasyon. Excited na sabi pa nga ng inosenteng bata. Bye Tito Kyle. Huwag mo na pong awayin si Tita Pauline ha. Bilin pa nga nito na kinatawa nila at ngumisi na nga lamang si Kyle. May something ba sa inyong dalawa? Bulong na tanong naman ni Anne sa kasintahan at nakayapos nga sa braso ni Jerem sa bewang niya habang nakahilig ang katawan niya rito. Hindi ko rin alam. Are you happy? Sad naman ni Jerem.
Tumango naman si Anne. Sobra. Parang lahat ng pangarap ko lang noon natupad na. Lahat ng mabigat sa dibdib ko nailabas ko na. Lahat ng problema ko parang nawala lalo nang makita kong masayang-masaya ang anak natin. Nakangiti niyang sabi, I love you, Anne. Malambing na sabi naman ni Jarem, mahal din kita. Tara na nga po, Mama, Papa. Yaya ni Ria, kaya napahiwalay sila sa isa't isa. Nauna na sumakay ang bata at inalalayaan naman ni Jarem na sumakay si Anne sa sasakyan. Halos 3 oras din ang biyahe nila bago sila makauwi. Sa bahay ni Jarem sila umuwi dahil pinaayos na nito ang mga gamit at kwarto nila roon. Ganoon na lang ang pagtataka nila. Nang makauwi sila ay sinalubong agad sila ng kasambahay nila Jarem. Kabado ang itsura nito. Sir, buti naman po umuwi na kayo. Nandyan po ang mama nyo. Saad nga ni Manang Luisa. What? Maski si Jarem ay nagulat. Agad nitong hinarap ang magina. Gusto mo ba sa apartment mo na kayo? Hindi ko alam na umuwi pala si Mommy. At the same time, I don't know her reason kung bakit niya ako pinuntahan. Sunod-sunod na sabi ni Jarem, nag-aalala para sa mag-ina. Matapos nang nalaman niya na nagawa ng ina niya sa mag-ina niya, ay hindi niya alam kung paano niya haharapin ang ina niya. Mahalaga ang ina ni Jarem para sa kanya, ngunit sila ani na ang pamilya niya. Natahimik si Anne maski siya ay kinabahan ng marinig ang tungkol sa ina ni Jarem, ang babaeng sumira ng buhay at pamilya niya. Natatakot siya ngunit ayaw na ni Anne magpanaig sa takot. Ayaw niyang ipakita sa ina ni Jarem na may takot pa rin sa puso niya. Umiling si Anne. Hindi, okay kami ng anak mo dito. Kung may aalis man, siya yun. At hindi kami ni Ria. Matapang na saad nga ni Anne at tumango si Jarem. Hinawakan ang kamay nilang mahigpit. Pinagsaklop nga niya ang kanilang mga kamay. You have me. Don't worry. Prepare dinner, Manang. Utos nito. Agad sumunod ang matanda at dali-daling bumalik sa loob ng bahay. Huminga naman ng malalim si Anne, tsaka nagpasya na maglakad papasok na sa tabi niya ang anak na kahawak sa kanya. Nang makapasok sila, ay agad na sumalubong agad sa kanila ang ina ni Jarem. May kasama pa ito na babae na tingin niya ay nasa edad lang din nila, kundi nagkakamali si Anne ay ito ang babaeng gusto ng ina ni Jarem para sa anak. So the rumors are true. Binalikan mo talaga ang babae niyan? Mom, be nice. Kung magsasabi ka ng mga bagay na walang pagre-respeto sa mag-ina ko, umalis ka na. Putol ka agad ni Jaren sa ina. At naniwala kang sa'yo talaga ang batang yan? Natatawang tanungan ng ina ni Jarem at tumayo ito tinignan ng mag-ina mula ulo hanggang paa. Agad namang itinago ni Anne si Ria sa likuran niya. Ang salbahe niya, Mama, hindi ko siya gusto. Dinig niyang bulong ng anak. Yes, alam kong ako lang ang naging lalaki sa buhay ni Anne at sigurado akong ako ang ama ni Ria. Kaya kung gusto ninyong kilalanin ko pa rin kayo bilang ina ko, huwag niyong subukan na saktan o pagsalitaan ng masamang mag-ina ko. Seryoso at palaban naman sa adi Jarem. Jarem, don't be like that. Dahil lang sa babae niya handa mong talikuran si tita? Suway naman ni Laila, ang babae na may gusto kay Jarem, na gusto ng kanyang ina para sa kanya. Oo, sigaw nga ni Jarem. Halatang nagtitimpi at ayaw nga nitong magalit sa harap ng anak, kung kaya tinawag nga nito si Manang Luisa para kunin muna si Ria at dalhin sa kwarto. Really, Jarem? Mas gusto mong sumama sa babae niyan? Pinatay niya. Hindi kasalanan ni anong nangyari sa isa sa mga anak namin. Alam ko na ang lahat, Mom. Kung paano mo sinaktan o minalit ang babaeng mahal ko. I trusted you na kahit hindi mo gusto ang relasyon naming dalawa, ay magkaroon ka pa rin ng respeto sa babaeng mahal ko. Maliin na sabi nga ng lalaki at matindi ang galit na naramdaman niya. Of course, Mom. Naniniwala ako sa kanya. Saad naman ito? Nang tinanong nga siya ng kanyang ina kung naniniwala ba talaga siya dito. No one believes her and I know she is telling the truth kaya naniwala ako dahil kilala ko si Anne.
Kahit ilang taon pa ang lumipas, kilalang kilala kong babaeng minahal ko. And trust me, I can do anything just for her. At sa aming anak. Seryosong saad naman ni Jarem. Wow! I can't believe this. Sigaw ng ina ni Jarem at galit na nga rin ito. Marinitong tumingin kay Anne. Anong kayo mong meron ka at naniwala nga ako sa'yo? Enough, Mom. I can't believe you. Nang mag-asawa ka at magkaroon ulit ng anak ay sinuportahan kita because it's your choice. Pero yung akin, hindi ko hihingin ang suporta mo, kundi respeto man lang sana. Sigaw ni Jaren. I respect you dahil ina pa rin kita. Pero oras na malaman kong sinaktan at ginulo mo pa ang mag-ina ko, hindi ako magdadalawang isip na kalabanin ka. Sisiguraduhin ko sa korte tayo magkikita. Pagbabantangan ni Jaren. Maski si Anne ay nagulat nga sa narinig. Jaren, tama na. Pag-aawat na nga lamang niya dito. Pero naiintindihan niya ang galit nga ng lalaki at hinanakit sa ina. Nilingon siya nito at bumuntong hininga. Okay. Mom, just leave. Saad nga nito at muling hinarap ang ina. Nagalit na galit. What? No. Hindi ako papayag na manalo ang babaeng yan. Hindi kita pinalaki para mapunta lang sa basurang yan. I said leave. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin o sa amin. Go back to your family in Canada. Kung sasaktan o sisirain mo lang kami ng pamilya ko, mas mabuti pang huwag na tayong magkita pa. Laila, umalis na kayo na habang may respeto pa ako sa inyong dalawa. Seryosong-seryoso na saad nga ni Jarem. Kalmado sabi ni Jarem, ngunit dama mo pa rin ang galit sa boses nito. Nanlilisik ang mga mata ng ina ni Jarem habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Anne. Tila pinapatay na si Anne. Sa tingin ng ginang ngunit wala na siyang pakialam. Tinitigan niya rin ito na walang takot at pangamba. Kung dati ay mabilis lamang masindak si Anne, ngayon ay hindi na. Handa siyang lumaban sa lahat para sa pamilya niya, sa lalaking mahal niya, lalo na para sa anak niya. Pagsisisihan mo to, Jarem. Padabog na naglakad palabas ng bahay ang ina ni Jarem. Agad na sumunod naman si Laila. Bago sila tinapunan ng masamang tingin, agad na niyakap naman ni Jarem si Anne. Ganun din si Anne. It's okay. Kalmado na sabi ni Jarem, habang hinahaplas ang likod ng nobya. Wala nang manggugulo pa sa atin. Hindi rin ako papayag na may manggulo pa sa akin. Ayos lang lahat. Jarem, thank you. Emosyonal na sabi ni Anne. Sa wakas na ipaglaban na niya. Sa wakas may kasama na siyang lumaban. Sa wakas nakapaghiganti na siya. Hindi paghihiganti na kailangan may masaktan. Dahil para kay Anne, ang pagpili ni Jarem sa kanilang mag-ina kumpara sa tunay nitong ina ay siyang paghihiganti na hindi niya na kailangan maghirap. Dahil alam niya na masakit para sa isang ina ang ipagtabuyan ng sariling anak. Sapat na iyon para kay Anne para maipaghiganti ang anak na nawala sa kanila. I love you so much, Han. Mahal na mahal ko kayo ni Ria. Thank you for fighting and for everything. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Walang sino mang maaaring manira sa ating dalawa. Emosyonal na sabi nga ni Jarem. Tuluyan ang naluha si Anne. Napangiti, luha na masaya, luha na walang halong sakit, kundi kasiyahan para sa pamilya niya. Mahal na mahal din kita, Jarem. Salamat sa paghahanap, salamat sa pagpili. Malambing niyang sabi. Kontento na si Anne. Wala na siyang gustong hilingin pa. Masayang masaya na siya. Buo na ang pamilya nila. Wala nang maninira sa kanila. 2 buwan ang lumipas at naging tahimik naman ang buhay nilang magpamilya. Nabalitaan naman ni Anne at Jarem na lumipad na muli ang ina nito papuntang Canada. Wala nang balak na guluhin pa silang dalawa. Mama, dadalaw po tayo kay ate? Tanong nga ni Ria at tumango naman si Anne bilang sagot sa anak. Hawak niya ito sa kamay habang may kinukuha naman si Jarem sa loob ng bahay nila. Kilala na po ba ni Papa si ate? Tanong pa ni Ria at tumango na nga lamang si Anne bilang sagot. Yes, anak. Namit na ni Papa si ate. Nakangiti nga niyang sagot. Kung dati palagi lang silang malungkot at dadalawa sa tuwing dadalaw, ngayon buo na sila at alam ni Anne na masaya nga ang panganay nila.
Pretty ladies. Bati nga sa kanila ni Jarem nang makalabas ito ng bahay. Ready na kayo? Yes, Papa. Miss ko na po si ate. Kwento ko po sa kanya yung lolo ko. Tapos po yung bad mong mama. Inosenteng sagot naman ng bata. Sigaw pa nito. Natawa na lamang si Ann at Jarem. Agad silang sumakay sa sakyan bago sila nakarating sa sementeryo. Pinatayuan ng mini pink house ni Jarem ang libingan ng anak nila. Mas maaliwalas at mas maganda na ito puntahan. Hi baby. I hope you are happy and doing great there. Bati kaagad ni Jarem sa puntod ng anak nila nang makarating sila. Ibinaba nito ang bit-bit na bulaklak. Ate, nakilala ko na po si Papa at Lolo. Tapos si Lola po maganda pero bad lang. Puntahan mo po, awayin mo. Pagkukwento nga ni Ria. Ria? Suway naman ni Ann. Sa anak habang natawa naman si Jarem. Hayaan mo na. Sabi ni Jarem yumapos nga ang braso nito sa bewang ni Ann. Hinayaan nila si Ria na makipag-usap sa puntod ng kapatid. Kusang napangiti ang mga labi nila nang makita ang masayang mukha ng anak. Are you happy? Sobra. Ang gaan. Sa pakiramdam, wala na akong kailangan hilingin pa. Kumpleto na tayo, ayos na tayo at sigurado akong masaya rin si Ila para sa atin. Madamdaming sagot niya na tinawakan ng braso at pumulupot nga kay Jarem. Love. Malambing na tawag ni Jarem sa kanya. Nakahiling ang katawan ni Ann sa dibdib nito. Bakit? Nagtatakang tanong naman ni Ann. I think may kulang pa sa'yo. Seryosong sabi nito. Bahagya namang natawa si Ann. Ano pa? Mabilis na, napahiwalay sa pagkakayakap si Ann. Lumuhod si Jarem sabay sabing, Will you marry me? Ganun na lang ang gulat ni Ann nang mabilis na lumuhod nga ito at ibigay nga ni Ria ang singsing. Thank you baby. Pasalamat ni Jarem sa anak. Kulang pa ang singsing kasal at apelyido ko sa'yo. I know you already feel complete and contented. I know na hindi pa sapat ang lahat. Ang daming bagay na dapat ibigay ko sa'yo at isa na doon ang singsing para ayain ka ng kasal. Jarem naman, para ka namang baliw eh. Naluluhang sabi ni Ann. Hindi na niya inaasahan iyon. Ilang taon na ang lumipas at may anak na sila. Buo na sila, masaya na. Sa ganoon si Ann kaya ang ayain pa siya ng kasal ni Jarem ay hindi na pumasok sa utak niya. Natawa na nga lamang si Jarem. Ann, you are my everything. You are my one and only woman. Ikaw lang ang babaeng minahal ko at mamahalin hanggang sa uling hininga ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa lahat ng bagay. Kasama ang anak natin. Kontento at masaya na ako dito. Pero gusto kong masigurado na ikaw ay akin lamang. Emosyonal na sabi ni Jarem at huminga ng malalim. Will you marry me, love? Malambing na tanong pa nga nito. Walang pag-aalinlangan na tumungo si Ann bilang sagot. Tuluyan ng pumatak ang mga luhang kanina niya papinigilan. Mas naiyak siya nang marahan isuot ni Jarem ang singsing sa kanya. Ang saya ng puso niya. Tumayo si Jarem at agad na niyakap si Ann. Thank you and I love you. Saad pa nga nito. I love you to Jarem. Umiiyak na sabi ni Ann. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Dagdag pa nga nito at niyakap nilang dalawa si Ria at pare-parehas na tumingin sa puntod ni Ila. Sobrang kumpleto na nga sila, wala na silang mahihiling pa. Dahil lang nagmamahal, nagpaparaya ang tunay na nagmamahal ay handang hamakin ang lahat para sa mahal sa buhay at para makamit ang pagmamahal na masaya payapa at malaya. Kailangan mo munang tanggapin ang lahat sa buhay at makontento sa meron ka. Dahil ang pagmamahal na totoo ay anuman ang mangyari, muling uuwi patungo sa pag-ibig na wagas. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Ann at Jarem. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage,
Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliana Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Lordette, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordette, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Aliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonis Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatioan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes,
Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil, from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Kelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Austin Alito, Catherine, Ara Adhani, Jean the Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian,
Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Hani Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floridette, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.